For today's video, ayan, at ipaprocess ko na yung nanganak na mama pig at saka yung kanyang mga piglets. At habang ako ay may ginagawa, ay ating pag-uusapan at tatalakayin yung mga programa ng ating mama pig at ng ating mga piglets dito sa farrowing. Kinakailangan nga mga ka-farmers na 7 days before farrowed yung ating mga inahing buntis ay mailipat na dito sa paanakan. At meron nga mga ka-farmers na nagtanong kung yun daw bang inahin ay pwedeng pakainin kahit due date na niya. Minsan hindi nanganganak ang ating inahin ng due date niya. Merong nangyayari na nag-a-advance yan ng ilang araw at meron din naman na nadidelay ng ilang araw. Kapag ang ating inahin ay nagpapakita na ng sinyalis na siya ay aanak na, hindi na nga ninyo yan bibigyan ng pagkain doon sa oras ng pagpapakain nyo doon sa inyong mga alagang baboy. Kaya mahalaga na alam natin yung kanilang due date. At isa pang halimbawa niyan mga ka-farmers, kung ang inyong mga inahin ay umanak ng umaga, sa hapon hindi pa din po natin yan bibigyan ng pagkain. Dahil iiwasan natin mga ka-farmers na magkaroon ng mastitis yung ating mga inahin. Dahil kapag nagkaroon ng mga yan ng mastitis dahil sa sobrang gatas, ay diyan po magkakaroon ng problema ang inyong mga biik. Diyan nga nagkakaroon sila ng maagang pagtatae. At hindi rin po maganda sa kalusugan ng ating inahin yung magkaroon siya ng mastitis dahil ang mga yan ay lalagnatin. So kapag ang ating inahin ay stress, hindi po yan magpapadede at hindi din po yan magbibigay ng magandang gatas. At pagkatapos nga pong umanak ng ating mama pig, ay bibigyan natin niya ng antibiotic para mailabas niya lahat ng placenta na nasa loob niya at vitamins para naman bumalik agad yung kanyang sigla. At pagkatapos nga diyan sa inahin ay dumako naman doon tayo sa programa ng ating mga biik. Kapag marami nga yung inianak ng inahin ay hindi maiiwasan na mag-agawan sila doon sa mga sa dede at hindi rin maiwasan na sila ay mag-away-away. At para hindi masaktan yung ating inahin ay kailangan ay maputulan na agad natin yan ng ngipin para hindi rin masugatan yung kanilang mga mukha. Dahil kapag napansin nyo na sugat-sugat nga yung mga mukha nila ay minsan diyan pumapasok yung bakterya kaya nagkakaroon sila ng infeksyon. Mapapansin nyo na yung mga biik ay hindi lumalaki ng maayos, namamayat at yung iba naman ay nalalagas. Kapag 3 days old nga lamang ng mga biik, yan nga ay bibigyan natin ng iron at saka ng vitamins. At kung wala naman kayong naka-schedule ng bakuna sa day 7 niya ay pwede nyo naman na yan na kapunin. At ang advice ko lamang mga ka-farmers na kapag kayo ay magkakapon, huwag nyong isasabay ang pagbabakuna. Lagyan nyo ng kahit 3 days interval. Dahil double stress po iyan kapag nagkataon. At diyan po nagkakaroon ng maagang pagkakasakit. Dahil alam nyo ka mga ka-farmers na kapag yung ating mga alagang baboy ay bata pa lamang ay nagkakasakit na, napakatagal niyang pagalingin. Hahanap pa tayo ng mga gamot na hihiyang doon sa kanila. At para hindi nyo maging problema yung pagpapakain sa kanila ay i-train nyo ng maagang pakainin. Day 7 o day 10 ay magbigay na nga kayo ng booster feeds at maglagay ng pakainan diyan sa kanilang pinalalagyan. At bibigyan ko kayo mga ka-farmer ng tips para sa magandang pagpapakain ng booster feed sa ating mga alaga para kain sila ng kain at para mabilis silang lumaki. Sa unang pagbibigay nyo mga ka-farmers, sobrang konti lang. Parang paaamuyin nyo lamang sila nung aroma ng booster feeds kasi mabango yan. Lagi ang lalapit ang mga yan doon sa kanilang pakainan. Sa unang linggo mga ka-farmers ng pagpapakain ninyo diyan sa mga biik ay hindi nyo pa makikitaan yan ng improvement. At kapag nga ako ay naglalagay ng pakain ay konti-konti nga lamang dahil araw-araw kailangan ay bago yung ating ibibigay sa kanila. At kahit nga maubos nga nila yung kanilang pagkain, kokonti pa rin yung aking ilalagay para nga maubos nila. Patatakamin ba natin sila o yung pasasabikin? Yung iba ang ginagawa ay pinupuno na yung pakainan. So mali po yun. Dahil marami po kayong masasayang na pakain. So lalaki ang gastos ninyo doon sa booster feeds pa lang. Minsan ginagawa nila yung CR, yung pakainan. Diyan sila umiihi, diyan din sila tumatae. Kaya sayang lang yung feeds. At bago ko nga pala makalimutan, sa day 14
14, doon naman sa ating inahin ay magbigay kayo ng bakuna na parbo. At 30 days nga yung magandang pagwawalay diyan sa ating mga biik. At kami nga pag nagwawalay ay nagbibigay kami ng vitamins at antibiotic doon sa mga biik. Hanggang dito na lamang po, at kung nagustuhan ninyo ang video ko ay paki-follow and share. At happy farming po sa ating lahat. Salamat sa panonood.